Guys, kalalabas lang po ng napakagandang balitang ito mula sa Tiebreaker Times at mula rin sa Spin.ph. Malaya nang makapaglalaro si Justin Brownlee. Naglabas na ang FIBA ng Notice of Charge na naglalaman ng 3-month suspension. At ngayon ay considered ng napagsilbihan na iyon ng Gilas naturalized player. Masayang-masaya ang SBP sa anunsyong ito. Samantala, nagpakita agad ng lakas ang Death 15 ng SMB. Pinataob ng Beermen ng Magnolia sa Game 1 ng kanilang final series. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, heto na po ang pinakahihintay na magandang balita. Mainit-init pa mula sa Tiebreaker Times at mula rin sa Spin.ph. Nag-issue na ng Notice of Charge ang FIBA kay Justin Brownlee na nagtatakda ng 3 buwang suspension para sa kanyang failed doping test during the 19th Asian Games na ginanap nga po sa Hangzhou, China. Ibig lang pong sabihin nito, eligible na uling maglaro ang Gilas naturalized player dahil considered ng napagsilbihan na iyon ni Brownlee ang sanksyon na ibinigay sa kanya ng FIBA. Heto po ang sinabi ni SBP President Al Panlilio. Napakasaya namin na ang hatol ng FIBA ay hindi pipigil kay Brownlee na maglaro para sa Gilas sa paparating na FIBA window. Naniniwala ang SBP magiging beneficial sa Gilas Pilipinas na maglalaro si Justin Brownlee dahil matagal nang nakasama nito ang ibang Gilas players. Makakasama rin ni Justin Brownlee sa national team ang kanyang mga Ginebra teammates na sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo at ang Ginebra coach na si Tim Cone at si Richard Del Rosario bilang team manager. Dati na rin niyang nakasama sina Chris Newsome ng Meralco, Calvin Oftana ng Talk and Text, at ang dalawang SMB players na si CJ Perez at Junmar Fajardo. Kasama rin sa Gilas 12 sina Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kai Soto at ang collegiate standout na si Kevin Kiambao. Mukhang sinasamahan ng swerte si Coach Tim Cone dahil umaayon sa kanyang mga plano ang mga kaganapan sa suspensyon ng Ginebra resident import. Once na natapos na ang ongoing Commissioner's Cup Finals, ay kaagad na ring makapagsisimula sa team practice ang team ng Gilas Pilipinas. Samantala, dito naman tayo sa final sa pagitan ng SMB at Magnolia. Maagang ipinaramdam ng San Miguel Beermen na hindi nila bibigyan ng pagkakataon ng Magnolia na maulit ang eksena nang una silang magharap sa elimination round. Mainit na mainit noon ang hotshot sa pagtuhog ng magkakasunod na panalo at kasama ang Beermen sa kanilang naunang mga biktima. Bukod pa ang kanilang walang talong kampanya sa PBA On Tour. Ang Magnolia ang unang nakasalta sa semis pero ang SMB naman ang unang nakapitas ng final slot dahil na-sweep ng mga ito ang Ginebra. Kinailangan naman ng hotshots ang pang-apat na laban upang idispatsa ang Phoenix. Bago pa nag-umpisa ang final series, malakas ang prediksyon na yamado talaga ang SMB. Pero katwiran naman ng hotshots fans, huwag daw kakalimutan tinalo nga ng Magnolia ang SMB nang unang magharap ang dalawang team sa elimination round. Ngunit may mga pagbabago nang nangyari sa kupunan ng SMB mula noon. Pinalitan nila si Ivan Aska at tinap ang serbisyo ng 6'10", 6'9" daw pag walang sapatos na si Benny Boatwright. Bumalik na si Junmar Fajardo mula sa kanyang metacarpal fracture just in time sa playoffs at ngayon ngay dito sa finals. Sa unang 3 quarters, walang duda, dominado ng SMB ang Magnolia sa lahat ng aspeto ng laban. Laban sa isang team na kumpletos rikados, hindi na ilabas ng hotshots ang husay na naghatid sa kanila upang maging top seed pagkatapos ng playoffs. Parang dinaanan ng bagyo ang depensa ng Magnolia nang kumonekta mula sa labas ang tira ni na Marcio Lassiter at Benny Boatwright. Lumobo pa sa 20 points ang kalamangan ng SMB at kahit sa ang anggulo tingnan, magiging madaling panalo iyon para sa Beermen. Ngunit muntik na silang mabilaukan sa kanilang maling akala. Hindi lang ang Ginebra ang nagpapakita ngayon ng never say die sa PBA. Maraming beses na rin itong ipinamalas ng hotshots at kagabi nga,
Nakabalikwas pa ang mga bataan ni Coach Chito Victolero mula sa 20 points na kalamangan ng Beermen. Naidikit ng Magnolia ang score at 5 puntos na lamang ang naghihiwalay sa kanila. Inamin ni SMB coach George Gallant maagang nag-relax ang kanyang mga bataan na sinamantala naman ng hot shots. Salamat na lang daw at hindi nawala ang composure ng kanyang mga players sa endgame. Nakuha pa rin nila ang W sa Game 1. Tiyak na magre-regroup ang kupunan ng hot shots at sisikaping makabawi sa Game 2. Abangan natin kung may ilalabas pang sorpresa si Coach Chito Victolero upang gulatin ang paboritong kupunan ng San Miguel Beermen. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.